kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Exclusive, MMDA Chairman Francis Tolentino nakuna ng CCTV na nanulak umano sa isang barangay tanod sa Makati. Tolentino, itinangging sinaktan niya ang tanod. Mga militante, nagpatikim na sa ikinakasang malawakang pagkilo sa Huwebes kontra sa patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Mga motorista, balak harangin sa EDSA. Iba't ibang ahensya ng gobyerno naghahanda na para walang maperwisyo. Mungkahin ng may akda ng EVAT law na si Senador Ralph Recto. Mula 12%, ibalik sa 10% ang value-added tax. 4 na miyembro umano ng Gapos Gang na nampiktima sa isang pamilya sa Mandaluyong. Arestado! Kasambahay ng pamilya, inihinalang kasabwat. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, empleyado ng Korte Suprema at pinsan ng Chief Justice na nakabili umano ng lupa sa Marikina ng misis ni Corona, pinatestigo ng depensa. Panibagong warrant of arrest inilabas laban sa mag-asawang Arroyo, dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos at dating DOTC Secretary Leandro Mendoza, kaugnay sa NBN-CTE deal. Dating first gentleman, personal na kumpiyansa. Batang babae, nagagaw buhay at naapektuhan ng mata ng painumin ng cough syrup na hindi naman inirekomenda ng doktor. Pinoy rock icon na si Carl Roy. Pumanaw na, mensahe ng pakikiramay, bumuhos. At Marian Rivera, may eksena sa My Beloved na nakatrahe de boda. Naghahanda na rin ba sa totohanang kasalan? Ang CCTV sa Barangay Guadalupe Nuevo sa Makati kaninang umaga. Kita sa video ang iringan ng mga taga-MMDA sa pangunguna ni Chairman Francis Tolentino at ng mga barangay tanod sa Guadalupe Nuevo kaugnay sa bagong traffic scheme na ipinatutupad ng MMDA sa naturang lugar. Si Chairman Tolentino, inagaw ang batuta ng isang tanod. Ang sumbong ng tanod, pinalo siya sa hita ng batuta ni Tolentino. Ang giit naman ni Chairman, hindi niya sinaktan ang tanod. Ang detalye ng balitang yan, abangan po maya-maya lamang. Magandang gabi po, 5 minutong barikada sa EDSA ang kinakasa ng mga militante sa Huwebes bilang pagtutol sa walang prenong pagtaas ang presyo ng petrolyo. Bukod pa yan sa protesta rin ng isa pang transport group. Kaya kanina, nag-emergency meeting ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para masigurong may masasakyan ng publiko at walang mapeperwisyo sa naturang pagkilos. Mula sa Quezon City, nakatutuklay si Julius Segovia. Julius. Mel, malawak ang kilos protesta ay kinasa ng iba't ibang militanteng grupo at ng ilang transport group sa Huwebes para kundinahin ang umano'y walang habas na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Matikim pa lang daw ito ng grupong kadamay sa malawakang protesta sa Huwebes, March 15, bilang pagkondena sa sere ng oil price hikes at paggunita na rin sa World Consumer Rights Day. Sasali raw ang iba pang militanteng grupo gaya ng Bayan. Plano raw nilang magbarikada ng 5 minuto sa EDSA para harangin ang mga motorista. Pagtaas ng langis ay hindi na po ito napapansin ng ating gobyerno dahil po patuloy ang pagkakamal nila ng tubo. May pagkilos din ng transport group na piston, pero paglilinaw ng grupo, hindi tigil pasada ang ikakasa nila, kundi transport caravan.
Ang pangunahing dahilan po ng ating pagsasagawa ng pambansang protesta ay yung pagtutol sa patuloy na overpricing. Sa laki ng overpricing na nakuha ng mga malalaking oil companies, kaya nila mag-rollback na hanggang 9 pesos sa diesel at hanggang 10 piso sa gasolina. Pero ayaw pa ka siguro ng Presidential Task Force on Transport Strikes and Mass Actions o TRANSMA na binubuo ng iba't ibang ahensya. Nag-emergency meeting sila sa pangunguna ng MMDA. By whatever nomenclature, if it is a movement against existing government policies, we may call it a strike. Kaya sakali raw walang pumasada at magkahirapan ng masasakyan, dapat nakahanda ang mga contingency measures tulad ng libreng sakay, lalo pat matinding perwisyo ito para sa publiko. Para sa mga aberyang pasahero at motorista, on standby ang may 15 sasakyan ng MMDA. Bukod pa sa 38 military trucks na sasaklolo rin. 200 pulis naman ay ipakakalat sa mga lugar na may protesta. Nagugat ang ikinasang protesta sa sunod-sunod na dagdag presyo sa langis. Kahapon, sinabi ng DOE na posible pa raw umabot sa 60 pesos ang kada litro ng gasolina dahil sa mga nakaambang dagdag singil. Pero ngayon, biglang kabig ang ahensya. Wala raw aasahang taas presyo sa gasolina at diesel ngayong linggo. Baka nga raw may rollback pa sa kerosene at regular gasoline. Kinonfirm nila na hindi mo na sila gagalaw. Nagkataon lang. Nagkataon. Nagkataon lang yung strike? Oo, nagkataon. Hindi namin alam may strike eh. Mula nang pumasok ang taon, umabot na sa halos 6 pesos ang itinaas ng gasolina, higit 3 pesos naman sa diesel. Naglalaro na mula 56 hanggang 58 pesos ang kada litro ng gasolina, 47.50 hanggang 48 pesos and 10 centavos naman ang diesel. 2 piso na lang, maaabot na ng gasolina ang all-time high na presyo nito noong 2008, kung kailan pumalo ang litro nito sa 60 pesos. Ang world crude price noong 2008, $140 per barrel. Malayo sa presyuhan ngayon na mahigit $120. Ayon sa DOE, kulang daw ang taas presyong ipinatupad noon na dapat daw ay umabot sa 70 pesos. Government asked the oil companies not to implement yung dapat adjustments. Na stagger in small increments. So kung tutusin, may utang pa tayo sa mga oil companies? Na-declare na nila yung loss nila in 2008. Huwag din daw magtaka kung mabilis na ipapasa sa lokal na merkado ang galaw sa world crude prices. Bawat $3 na taas sa bariles ng krudo, katumbas ng pisong dagdag sa litro ng petrolyo. May pagbabago rin sa presyo kung gumagalaw ang palitan ng piso kontra dolyar. 80 centavos ang dagdag presyo oras na humina ang palitan ng piso. Pag lumakas naman ang palitan, 80 centavos ang bawas presyo. The oil companies are importing regularly. Yung issue ng inventory, nagmamatter kung pataas. Pero pag pababa, walang magsabi na, ay huwag ka munang bumaba kasi may inventaryo ka pa eh. So ang practice ngayon is whether up or down, they have to reflect immediately. Mel, pinawi naman ng MMDA ang pangamba ng mga motorista sa malawakang kilos protesta nga sa Huwebes dahil bukod daw sa mga naka-standby na sasakyan, pakikiusapan din daw nila ang pamunuan ng LRT at MRT para palawigin ang oras ng biyahe nila sa Huwebes. Samantala, Mel, sa mga oras na ito, tuloy-tuloy naman yung daloy ng mga sasakyan sa bahaging ito ng EDSA North Avenue. Yung mga sasakyang inyong nakikita ay mula at galing sa Makati papuntang Monumento. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia.